Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halina dumulog sa banal na hapag ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, ang ituro mo yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig, at matiyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri, at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait, at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magagandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin.
upang hindi mapintasan ni numan ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kabataan sapagkat wala silang maipaparatang sa atin, sapagkat inihahayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na magtutulad ng mga kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makahalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang mga inaasahan ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa gitna ng kanyang kaningningan, binibigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid na banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at mananahang ka, ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos iyong masunurin at lupang minanay di na babawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay ang Panginoon na upang maligtas sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabutit gawin, masamay itakwil, at mananahang kang lagi sa lupain. Ang mga matuwid, ligtas na titira, at di naaalis sa lupang minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Pag-ibig, kapayapaan, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay na nating kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapasol kaya ng mga tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin niyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa ating pong unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo kay Tito, ito po ay itinuturing na simbahan na parang pastoral letter kung paano mabubuhay sa loob ng isang Kristiyanong pamayanan. Kahapon sa ating unang pagbasa, ang binigyang pansin dito ni San Pablo ay ang mga namumuno sa simbahan. Maring mga pari, mga obispo, mga diakono.
At sa umagang ito, ang ating natunghayan ay ang paalaala niya sa mga matatandang lalaki at mga babae. Yung kasi yung mga inaasahan sa kanila. Sabi nga dito, sabihin mo sa matatandang lalaki na sila maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig. Samantala sa mga kababae naman, sabihin ninyo mamuhay kayo maayos, huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Parang baliktad ata Mahilig sa alak mga babae. Siguro noong panahon iyon ay ganoon. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling mga anak at asawa. So yung typical na inaasahan sa bawat nakatatanda noong panahon iyon, at ito rin maralang inaasahan sa mga nakatatanda ng ating lipunan. Kumbaga kung lalagumin natin ang mga panalita ni San Pablo kay Tito, magsilbing mabuting huwarang Kristiyano ang mga nakatatanda, lalo tigis sa mga nakababatang henerasyon. Magsilbing mabuting huwarang Kristiyano ang mga nakatatanda sa nakababatang henerasyon. Di ba meron nga po isang pelikula, isang commercial dati sa TV, lalo nung tumutukoy doon sa mga bata kasama yung mga nakatatanda, na sa mata daw po ng mga bata, ang lahat ng ginagawa ng matanda ay mabuti. Bagamat ito ay mali, pero sa mata ng bata, isipin nila dahil ito ginawa ng matanda o nakatatanda sa kanila, isipin nila na tama at mabuti yung kanilang ginagawa. Kaya yan po mga kapatid, ang paalaala sa bawat isa sa atin. Magsilbing mabuting huwarang Kristiyano ang bawat isa sa atin upang sa gayon mamuhay tayo ng marangal, maayos sa ating pamayanan, ngayon din sa ating parokya. Ngayon, sa Ebanghelyo po na ating napakinggan, medyo pamilyar na tayo dahil ilang linggo na rin nakakaraan na itong ating napakinggan. Pero dito, ang dapat na pagtunan natin ng pansin ay yung mga huling salita ng Panginoon. Dahil higit natin ito maunawaan. Kasi pag naging focus natin ay kung paano trinato nung Panginoon ang kanyang alipin. Di ba sabi nga doon, pag kayo merong alipin, nag-aararo o may alagang tupa, pagdating ba sa bahay, sasabihin ba ninyong kumain ka na at kumain ka na dito, pero sa dito sasabihin mo ay pagsilban mo pa ako. Pag doon natin pinokos ang ating sarili, maring hindi natin maunawaan ang sapalita ng Panginoon, bakit parang malupit ang Panginoon na ito sa kanyang alipin. Pero dapat na focus dito na nais na pagtunan natin ng pansin ni Jesus ay yung mga salita niya na kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Tumupad lamang kami sa aming mga tungkulin. Sabi po ni Cardinal Chito Tagle, kapag daw po isang empleyado masaya, anong dahilan? Kapag isang empleyado masaya, halimbawa kung kayo po may mga anak na empleyado, umuwi isang gabi, masayang masaya, tinanong ninyo kung bakit, maaaring sabihin niyan ay, na-promote po ako, pinuri po ako ng aking boss, o di kaya ay dinagdagan po ang aming benepisyo, ang aming mga sahod ng aming kumpanya. Talaga namang makapagdudulot ng saya iyan para sa isang empleyado, hindi na para sa isang empleyado, kundi para sa kanyang pamilya. Kumbaga, kung ano man yung tinanggap ng empleyadong iyon, dahil tigit ko ito ay pag-promotion o kaya pagtaas ng sahod, magbe-benefit din ang kanyang pamilya. Pero pag pinag-usapan daw po natin ang mga naglilingkod sa bayan at naglilingkod sa simbahan at napansin mong masaya, ano kaya ang dahilan? Kapag isang tao na naglilingkod sa bayan
o naglilingkod sa simbahan ay masaya, ano kaya ang dahilan? Mababa naman na allowance sa simbahan. Siguro doon sa mga nasa gobyerno, tumataas ang kanilang sahod. Ang maaring simpleng dahilan dito ay ito. Kapag nakita nating masaya isang lingkod ng bayan o isang lingkod ng simbahan, ito marahil ang kanyang dahilan kung bakit siya masaya. Ang dahilan ay nakapaglingkod siya. Ang dahilan ay nakapaglingkod siya. Wala yang pagkakaiba sa sinabi ni Jesus na nagawa lamang o tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Kung bakit masaya ang isang lingkod simbahan, lingkod bayan, ay dahil nagawa niya ang kanyang nararapat gawin. At ano yun? Yung makapaglingkod. At sana mga kapatid, dumami pa ang mga naglilingkod sa bayan at sa simbahan na may taglay na kagalakan dahil siya'y nakapaglingkod. Dagdag na lamang po kung siya ay pinuri, dagdag na lamang po ang dagdag na lamang po sa lingkod kung bakit siya masaya dahil pinasalamatan siya. Dagdag na lamang po iyan. Pero kung bakit ka masaya, ay dahil alam mong nagawa mo ang inaasahan sa iyo, ang inaasahan sa atin. At ano yon? Ang makapaglingkod. Kayo ba, masayang lingkod ng bayan, masayang lingkod ng barangay, masayang lingkod ng simbahan? Amen. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal ating itutugon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa at sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao, naway biyayaan ng ating banal na guro na makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, si Isabelita Rey na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, kaya din patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan
Tina Maria Cristina Laderas Manginao, Natalia Reyes, Rafaela Tamalyuan at Hermelda Calison, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Honorio, Soledad, Arcadia, Francisco, Florencia, Angelito at Florencia. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Panginoong Diyos, tulungan mo kami maging lingkod sa bawat isa, kasama ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang aming ginaganap na pag-aalin sa sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, kaya hindi ng tag-init at tag-ulan. Ikaw humubog sa tao bilang iyong kabangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngaya'y pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan, na iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel, agsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kahitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay bilang pagkaitinumi, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. hanggang sa siya'y Dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Dennis sa aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagintapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubiling manakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala
mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyong aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus,
Ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nung hatiin ang tinapay ni Jesus sa pong mahal, nakilala siyang tunay ng kasalong kaibigan sa piging ng pagkabuhay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at inilulog naming ang Espiritu Santo'y maggumapaw sa kalooban naming kanyang tinigib ng iyong kadakilaan upang iyong kagandaang loob ay manatili sa aming palagian sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, pumahay tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.